Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapuso. Welcome once again sa nag-isang tahanan ng mga doktor ng bayan, ang Pinoy MD. Good morning, Dr. Jean. Good morning, Connie. And of course, good morning, mga kapuso. Yes, at ngayon pong umagang ito, syempre, masarap na usapan na naman tayo dahil literal ito, no? Dahil may mga recipes na naman tayong ipapamahagi sa kanilang lahat. Napapabalita ho kasi recently, no, dyan sa may Taal Lake, di ba? Alam mo naman, pagka pinag-usapan natin ng Taal Lake, ano yung parati natin nakikita dyan? Yung isdang? Tawilis. Tawilis. Pero recently, nakakaproblema sila dun sa bilang ng mga tawilis natin dyan. Dito muna tayo ngayon sa Salinyasi. Makita mo naman, doktora, yung itsura, kapareho din. Kapareho. At masarap din daw, Connie, ha? Alam mo kasi yung tawilis na yan, yan pala ay nag-iisang fresh water sardines sa buong mundo. Imagine, nag-iisa. Kaya naman talaga kailangan nating alagaan yung mga tawilis na yan. Protektahan. Pero itong Salinyasi naman, talaga namang masarap. Masarap at din. makakatulong pa sila sa environment kapag yan na lang ang inyong kinain. For now, okay? For now. Kahit paborito natin ang tawilis. Favorite yung tawilis. Pero sa Salinyasi muna tayo, sing sarap. At syempre, mas marami din tayo dyan mabibigay sa kanilang mga recipes na pwede nyo hong gawin sa Salinyasi. Panoorin po natin ito. Namumukod tanging freshwater sardine sa buong mundo at sa lawa ng Taal lamang matatagpuan. Ang isdang tawilis, isang yaman di lang ng kalikasan, pati na ng ating bansa. Pero nito lang Enero, idineklara ng International Union for the Conservation of Nature ang tawilis bilang endangered o nanganganib ng maubos. Tinignan yung datos from 1998, ang tinignan namin is 1998 Doon namin sinimulan up to around 2011, 2012. At nakita doon na merong indication ng pagbaba ng populasyon. Nasasaad doon is about 50%. Overfishing, polusyon at pagdami ng invasive species sa Taal Lake ang nakikitang mga dahilan sa pagbaba ng bilang ng tawilis. Dahil dito, isa sa mga isinusulong ng management plan ang pagkakaroon ng fishing ban tuwing March at April, ang peak season ng pangingitlog ng mga ito. Sa 6 na species ng sardinella o sardina sa bansa, ang tawilis lang ang mula sa tubig tabang. Tamban o tunsoy naman ang tawag sa mga sardinas na mula sa tubig alat. Isa pa sa local name ng saltwater sardine ang Salinyasi. Alam ko, ang Salinyasi ay local name for sardines na ginagamit sa Bicol and certain parts of northern Palawan. Tsaka ang balita ko dito sa may parting Cavite. Sa ibang pamilihan ngayon, nilalagyan ng label na tawilis ang Salinyasi para raw mabenta. Nang ipakita namin sa eksperto ang itsura ng Salinyasi na ibinibenta bilang tawilis kuno sa mga palengke, in-identify ito bilang Sardinella fimbriata. Ang Sardinella fimbriata, common ito. Ito yung numero 1 sardinas na ginagawang tuyo. At nakikita ito dyan marami dyan sa Manila Bay, no, sa Cavite area, and all around the country marami ito. Sa buntot daw magkakaalaman. Ang tawilis may maliit na markang kulay itim sa dulo ng buntot. Ang Salinyasi, grayish ang buong tail fin. Ganun pa man, parehas naman daw ang nutrisyon na makukuha mula sa dalawa. Kapwa mababa sa mercury content ang tawilis at Salinyasi kaya safe nating kainin. Mayaman ang mga ito sa omega-3 na nagbibigay naman ng good cholesterol at mabuti para sa ating katawan. Mataas din ito sa vitamin D para sa mas malusog na buto. Mainam naman pala talagang alternatibo sa tawilis ang sinasabi nating Salinyasi. Sadyang dapat lang nating iwasan ang mislabeling. At upang patunayan na masarap din ang Salinyasi, ito ang ibibida natin sa mga lulutuin natin ngayon. Magandang umaga mga kapuso. So ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano pasarapin itong simple at maliliit na isdang Salinyasi. Para sa unang recipe na stir-fry Salinyasi with pineapple, ihanda ang isang tasa ng pineapple juice, 6 na piraso ng bawang, 1 kutsarang asukal na pula, 1 kutsaritang toyo, 3 kutsarang cornstarch, 3 kutsarang tubig, kalahating tasa ng harina, canola oil, kalahating kilo ng Salinyasi, 1 sibuyas na puti, 1 red bell pepper, 1 green bell pepper, kalahating pinya. Maghanda na rin ng asin at paminta. So magsisimula tayo sa ating pineapple sauce. Una munang paghalu-haluin ang pineapple juice, bawang, asukal na pula at toyo sa pan. Pagkatapos nating haluin ang ating mga sangkap, ay pwede natin itong pakuluan.
Para mas mabilis lumapot ang ating pineapple sauce, ay hahaluan natin ito ng cornstarch, pero tutunawin muna natin ito sa tubig. I-mix ang tinunaw na cornstarch sa mixture. Timplahan ng paminta. Bago natin prituhin ang salinyasi, ay babalutan muna natin ito ng ating harina. Sa mainit na mantika, iprito ang salinyasi. Piprituhin natin ito hanggang maging crispy. Ngayon ay magsisimula na tayo mag-stir fry ng ating crispy salinyasi. Igisa sa pan ang white onion, bawang, red bell pepper, green bell pepper at pinya. Timplahan ng asin at paminta. So ngayon ay ihahalo na natin ang ating salinyasi. Panghuli, ihalo ang pineapple sauce. Kakaibang twist naman sa okoy ang hatid ng second recipe nating salinyasi okoy. Ilabas na ang kalahating kilo ng pinakuluan at hinimay na salinyasi. Isang sibuyas na pula, 6 na piraso ng bawang, isang carrot, isang green bell pepper, kapwa hiniwa ng pahaba, 2 itlog at asin at paminta. Sa hinimay na salinyasi, ihalo ang sibuyas, bawang, carrots at bell pepper. Lagyan ng itlog para kumapit ang mga sangkap sa isa't isa. Timplahan ng asin at paminta. So ngayong ready na ang ating mixture, ay ipa-fry na natin ito. So ang goal natin dito ay maging crispy, so pipirituhin natin ito mga 3 to 5 minutes per side. Anumang pagkaing bibilhin at ihahanda, siguruhing tama ang pagkuha, legal ang pagkabenta at nakapagpapalusog ito.